Well, here we are again. And ating tatalakayin ay, first of all, ang usual kalusugan tips. Now, we have for today, ang kalusugan tip for mga kababaihan ay napaka-importante, and brother, itong ating kapatiran, si Dr. Roger, will also bear with us na napaka-importante ang mga crunchy vegetables. Ah, of course. Walang kapalit yan. Oo. Itong mga crunchy vegetables, katulad ng broccoli, katulad ng mga Brussels sprouts, mga mustard green, no, even mga cabbage. No? All of these are have antioxidant properties. No? Katulad na halimbawa, yung cabbage na yun, mayroon siyang tinatawag na indole C-carbinol. No? Itong indole C-carbinol na ito ay yung palagi nakakatulong sa ating liver to detoxify, phase 2 detoxification. At yung phase 2 detoxification, napaka-importante ito sa lalo-lalo na pag-neutralize yung toxic estrogen level. No? Itong antioxidant, no, help also to convert, no, ang sinasabi natin sa liver from estrogen, the harmful site, into estrone, no, and into estriol. No. Ang pangalawa ay yung mga cherries. Itong mga cherries, ito ay maraming, it also help in fighting against cancer, especially including breast cancer. They have the natural anti-inflammatory agent and antioxidant. Kanina pinag-usapan natin kung merong mga itong mga sinasabi natin mga nodules, may inflammation. So ito anti-inflammatory plays a very very important role sa situation of whether you are nandiyan ka na sa may degenerative stage or in terms of prevention. Ang tomatoes din. Ang tomatoes ay meron silang tinatawag na lycopene. Itong lycopene, whether it is fresh, pureed, or let's say, mga sun-dried, ito may mga lycopene, a very powerful antioxidant, cancer-fighting, and anti-inflammatory din. Ang garlic, nandyan is a strong in smell, but wonderful as a seasoning for soup. Ating mga, and it's very abundant sa atin, di ba? Sa ating kalikaran. Garlic contains a group of compound that works to kill bacteria and fungus and stimulate the immune system. Research has shown that the breast cancer cells die when exposed to garlic in test tube. That is something unique, no? Ang salmon ay susunod. Ang salmon, tandaan niyo, ay maraming mga, nandyan yung ating omega-3, no? Omega-3 fatty acids, which research show lower the risk of breast cancer, reduce inflammation, improve blood flow characteristic, and may improve response to chemotherapy. Ang susunod ay mga turmeric, ang luyang galing sa luyang dilaw, no? Ito ay turmeric ay isang yellow-orange powder. Ito ay mainly used for adding flavor and color to food. Yung curry-based dishes katulad noon, no? Ito ay ginagamit sa pampasarap, ang pampalasa. As a health benefit, turmeric contains aromatic oil that demonstrate anti-inflammatory and anti-cancer activity. It's also protect against free radicals. Yung luyang dilaw, Dr. Roger, ginagamit yung pampahid ng mga inflamasyon. So yan. Hindi ba? Ngayon, ito, sa mga, lalo na sa mga, pre-menopause at saka post-menopause, ang soybeans, ang soy, meron sila tinatawag na genistein. No? Ito ay malaking tulong sa mga nagkakaroon ng hot flashes, no? The soy also contain yung mga phytochemicals to greatly reduce the risk of developing breast cancer. Ang green tea, ang susunod, ay potential antioxidant discouraging cancer cells to grow. Studies show that people who regularly drink green tea reduces their risk of many cancer, including breast cancer. Ano ba yung material sa green tea? Ang tawag nila? EGCG. 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 Yan. Kaya sa mga naturopathic practitioner, alam natin lahat nito. No? Ang flaxseed, ito isang mga butil-butil. Yun din ay, it's a wonderful food containing cancer-fighting compound that protects
because of their ability to reduce the chances of cancer cell spreading. Biro mo, kayang mo flaxseed are packed with fiber and omega-3. Again, omega-3 is an important element in our body that fights also inflammation in the body. Ang berries ay napaka-importante antioxidants. Strawberries, blueberries, raspberries, yung iba-ibang mga berries contain a common and powerful cancer-fighting ability called ellagic acid. No? Blueberries, raspberry, and blackberries especially contain the abundance of antioxidants that can help reduce the risk of number of cancers. So there you are. You have all of these tips at maaring sasabihin natin ang isang malaking bagay, Dr. Roger, ay ating katawan na ginawa ng Panginoon, yung antioxidant production, yung glutathione at saka yung SOD. It's inherent in our body. Yeah. Kaya kung halimbawa, nandyan yung production at mayroon tayong pangangailangan, we need more, so we have to have a precursor. No? Yung narinig natin na glutathione, yung pampaganda ng kutis. No? But it's very important in our body because it is a powerful antioxidant. Ang glutathione, di ba, sabi nga nila, was consider yan na master antioxidant ng katawan yan. No? So, kami, almost lahat ng mga pasyente namin, naka-glutathione yan. Glutathione yan. Not for the purpose of yung vanity effect niya. Hindi dahil na gusto namin silang pumuti. But more so, it's more for supporting the detoxification function ng liver. No, yun naman talaga yung primary function ng glutathione. Yung naririnig lang natin na side na pumuputi was side effect ng gamot yun, no? So if you take it for quite some times, no, talagang puputi ka whether you like it or not. So yun lang yun. And also, no, a word lang of precaution with soybeans now, no. Before, malakas din kami gumamit ng soybean. Isa nga ito sa ginagamit namin replacement, yung soy milk, no. Pero ngayon kasi there are some of, especially yung mga yung mga activists, doctor activists now, they're not much comfortable now with using soy a lot, no? Kasi nga po, yung soy production daw ngayon ng GMO. Worldwide, 95% is now a GMO soy, no? So, sinasabi nila na once you use this, no, hindi na po siya natural kasi, no? So, pagpasok sa katawan mo niyan, it may be considered now as a foreign body, no? So, pwedeng magkaroon ng mga local reactions, no? To the point, sabi nga nila, tumataas pa minsan yung mga WBC, yung mga leukocytes, no? Kasi nga, pagpasok ng soy sa katawan mo, it's now because of the molecular engineering na ginagawa, no? So, hindi na po siya ganun ka pareho dati, no? But if you really have a source, yung sinasabi nila talagang guaranteed kayo na organic siya, no? Tsaka natural, na hindi siya GMO, maganda po yun, no? Kasi nga, meron talagang chemical, yung genistein, no? It works like para siyang estrogen-like function, no? Replacement, especially for women na mga nagme-menopause. No? So, maganda po siya. Yung isang araw, mayroon akong isang kaibigan tumawag sa akin, sabi nun, talagang ang katakot-tak ng hot flashes na hindi niya maintindihan because of the pre-menopause, no? And sabi niya, kumain siya ng tofu, no? And nakakatulong. However, yun ay isang fragment lang. No? May magaganda ngayon, no? There's a new product now in the market, no? If you've heard of the YTE, no? YTE is a young tissue extract, no? Galing to sa fertilized nutritional fluid from the fertilized hen egg, no? Napakaganda niya for elevation ng estrogen, no? Kami ito yung ginagamit namin ngayon sa clinics. It's all natural and may mga clinical studies siya that really shows na nakaka-increase siya for women, nakaka-increase siya ng estrogen level sa mga kababaihan. At alam naman natin na ito yung dahilan kung bakit nag-hot flashes, di ba? Especially pag nag-menopause ka na, bumababa na siya, no? So, production niya. So, kaya nagkakaroon ng mga, kung ano-ano yung mga nararamdaman nila after menopause. Isang pamamaraan ng itong sinasabi natin na to bring about a solution to itong mga pre-menopause o post-menopause
ay yung yung autonomous nervous system imbalance, no? It's And an imbalance. yun, yung ginawa ko, tinulungan ko yung kaibigan ko, tapos sabi niya, parang binuhusan siya ng malamig na tubig na wala yung hot flashes niya. Okay. One day, we will talk about that. Magandang topic yung menopausal syndrome. Yung sinasabi kanina, yung ng GMO, Dr. Roger, ay yun ang genetic modified. Apo, ang ibig sabihin po ng GMO is genetically modified organism. No? So, ang ginagawa po kasi nito, ini-engineer nila yung nilalaro na ng mga scientists yung mga molecular structure o yung mga DNA, no? Para yung binhi kasi mas matibay siya kasi katulad sa Africa, no, na nagugutom yung mga kapatid natin doon, hindi sila makapagpatanim ng mga soybeans, no? Kasi ang tuyo yung lupa nila doon, no? So ang ginagawa nila, ini-engineer nila yung molecular DNA nung soy para pwede na siyang itanim ngayon kahit sa mga tuyot na lupa na hindi na sila masyadong mangangailangan ng tubig para tumubo. Yun na po yung ginagawa kasi ngayon, no? So may mga produkto pareho rin ng mais, no? Soy, kasi ito yung mga pagkain na kailangan. Kahit na yung palay. Opo. Meron din. So, these are now mabuti pang pansinin natin, Dr. Roger, ang mga later on we'll talk about yung mga how they will be aware. To be careful on how to take care of themselves before it goes and blow up. Okay. Di ba? Now, bago nun, we have another, from Carmen ng Antipolo, ang message daw, MSG. Ang MSG daw. Ang MSG daw ay isa sa causes ng cancer. Bakit pinapayagan pa rin ng FDA ang paggamit ito lahat ng canned good at junk food? Okay. Before, yung MSG naman ay isang klase ng hydrolyzed, tinatawag na hydrolyzed protein. Yeah. No? So, Dr. Roger? Yeah, tama po yung atin na nag-text, no, na ang MSG po isa sa dahilan niyan, no, especially not only for cancer but more so yung mga neurological problem, no, kasi ang MSG they found out na it's a chemical that cause neuroexcitation, no. Yung mga chemical, yung mga electrical impulse natin, once na kumain kayo ng mga pagkain na mataas sa MSG, nag-haywire, no? Natataranta sila, no? Kaya nga po sa mga kabataan, medyo iwasan po natin pakainin sila ng mga chichirya, lalo na pag maggagabi, no? Kasi neuroexcitatory yan eh. So hindi po yan matutulog, no? Kasi magigising yan eh. Kasi yung mga electrical impulse sa brain niya, parang natataranta because of the effect of yung monosodium. Nasaan po yung monosodium glutamate na yan? Halos lahat po ng pagkain, meron yan. No? Lahat mga delata, yung mga chichirya. Lahat po ng chichirya natin, no? Even lalo na po yung mga imported, even the locals, no? Meron po yung MSG. Nasaan pa rin po yan? Yung mga ginagamit natin na mga seasoning sa pagkain, yung mga sabor, yung mga cubes na inilalagay natin, yung mga mix na nilalagay natin sa mga pagkain, lahat po yan may betchin, no? Kaya lang, itinatago na nila in different names, no? Hindi nyo na mababasa yung MSG, minsan mababasa nyo vegetable protein, hydrolyzed protein, no? Betchin din po yan, no? Kung makikita nyo, meron pa nga isang stasyon dyan, pinopromote nila, umami. No? Ang umami, wala pong salitang umami. Ang umami ay hindi po betchin ang umami. No? Pero ito yung sinasabi nila. Ang umami po is a Japanese term that denotes na may ibang lasa. Malinamnam siya, masarap. No? Yun lang po yun. Pero itinatago po kasi nila ito para continuously ma-promote nila yung produkto. No? So, ano po yun eh. Kung titingnan nyo, bakit ina-approve? Ay, hindi ko na po alam yan. No? Alam naman natin na malalaki magbayad kasi siguro ng tax yan. No? Yan po. But the truth of the matter is, there are, yung sinasabi nila na tolerable. Yun nga always sinasabi nila. Pero kasi,
pag ginamit mo yan continuously, cumulative yung effect eh. Yung damage na ginagawa, no? Eh, kaso nga, ay halos lahat meron eh. Sabihin natin, isa ngayon, bukas, isa na naman, eh halos lahat ng pumapasok sa katawan mo, MSG. So, in matter of time, Accumulation. Yeah. Nag-accumulate. Ito, meron na ulit na isang text, no? 0919-221-2562. Maganda ito. Maganda yan. Oo. Nire-recommend po ba ninyo na magpapamammogram ang isang babae kasi there are reports na mas nade-develop ang breast cancer kapag nagpapamammogram? Ay, tama po yan. Buti, napakagandang tanong yan. No? Yan. Kasi kung makikita po natin ngayon, karamihan po ng mga doctors, especially yung mga OB, no? Isa yan sa nire-request nila para to monitor kung meron nga tayong nagde-develop na problema in especially kung may bukol kayo sa breast, no? But studies have shown that ang facts about mammography is that 70 to 80% ng result ng mammography are false positive. No? Ano po ibig sabihin nito? Na bisa sasabihin sa inyo ang report nung mammography na cancer to. Itsura cancer sa description, pero sabi nga sa studies 70 to 80% ng resulta na yon mali. No? 2, once you expose yourself to mammography, you increase your risk of developing cancer by 2%. No? Isa yan. So, tapos, ini-expose nila yung breast mo, dalawa yan eh. No? So, 4 na beses ka expose. Dalawa sa left, dalawa sa right. No? X-ray yun. X-ray yun. Alam niyo po ba na X-ray po ang mammography? Ha? So, anong sabi nila? Na once you do a single mammography, no, you increase your risk about 2% of developing cancer. And not only that, alam niyo po ba ang comparison ng chest X-ray and mammography? Isang mammography is para ka nag 1,000 na chest X-ray. No? So ganon kalakas ang exposure ng radiation from mammography. No? So Tapos times 4. Times 1,000 eh. Oh, times 1,000 yan. Ha? No? 4 kamo. Oh, hindi. O yung single exposure na yun. Yun na yun. The total of 1,000 okay. No? Tapos, another thing is that very traumatic for the female. Kasi nga, sabi nila, the mammography daw was not really designed for us, yung mga Asian women. No? Bakit? Kasi, one is maliliit po yung suso natin. No? So, inilalagay po kasi yan sa isang plane. No? May papatong mo yung suso mo, and then meron silang iipitin. No? Sana kung ibababa lang, hindi. Pipisain po talaga. Pisang-pisa yan. No? And just imagine, kung ang suso mo maliit lang, minsan yung utong lang sasabit yan. No? Minsan 4 na oras ka na, hindi pa tapos. Hindi katulad ng mga Caucasian, di ba? 38, pagpatong dyan. Di ba? Pag isa lang, shot na kagad. Sa atin hindi. Minsan nga, mas malaki pa yung utong doon sa buong suso, eh, di ba? So, sayang lang. Sayang. Ang cost pa, napakamahal. Di ba? Kaya ako, I don't do mammography for a lot of practical reason, no? Kasi you're putting your patient, yung iba nga, minomonitor pa yan. Minsan, apat na beses sa buwan, every 3 months, minamammogram nila. So, 2, that's already 8%. No, you're exposing yourself to high-risk malignancy. So, anong pinakamaganda? Ultrasound. Diba? Pinakamura at pinaka-safe and mas maganda pa information. Dalawa lang naman kasi gusto natin malaman. It's either solid or cystic. Pag cystic, pabayaan nyo. Kasi hindi yan nagde-develop. Chances are, talagang hindi magde-develop. Very, very napakamalas mo na lang. No? Pag cystic yan at nag-develop into a malignancy. But with solid nodule, high risk yan. No? Sasabihin nga natin, bata ka pa, fibroadenoma yan, 80-90%. But remember, yung time can change a benign tumor into a malignancy. Correct. Kaya ako ngayon, being practical na, pinapaalis ko na lang. Alisin mo yan, wala ka ng problema. Kasi whatever you do, kung ikaw lalo na abusado sa katawan, hindi mo maayos yung sarili mo sa pagkain ng tama, kung may bukol ka sa suso at solid yan, high risk yan to develop cancer. Sa clinic po kasi namin ngayon, pabata ng pabata yung nakikita na namin. No? May mga patient ako, 22 years old, 23 years old, na
yung tumor nila in the breast are turning now into cancer. Kasi nga malaking factor yung mga pagkain natin. Kain ka lang ng betchin, na may pagkain ng betchin, pwede maging cancer yan. Yung pagkain mo lang ng aspartame, pag inom mo ng soft drinks, puro aspartame kaya yan. Di ba, ano laman niya? Aspartic acid, phenylalanine, melted. All these three chemicals dun sa sugar sweetener ng mga beverage, mga soft drinks, can trigger cancer growth. O, ano pa? Lalo pa yung pagkain ng karne. Di ba, kung may bukol ka, may mayoma ka, nakaka-trigger to, na lalong lalaki yung bukol mo. Kasi bakit? Sinasabi nga nila, lahat ng karne ngayon, especially yung mga meat, and especially yung mga baka, di ba, sinasaksakan ng growth hormone yan. Eh, hindi naman po naalis yan doon sa laman ng baka. So once you ingest it, yung chemical na nandoon sa laman ng baka can trigger growth doon sa bukol mo. And this can transform yung benign into a malignant. That's where we usually tell, last week we were telling people, na halimbawa, to take care of what you eat. Yung mga artificial or let's say mga estrogen, synthetic estrogen will cause somewhat like a women-female problem. Ang number one source ngayon din ng mga estrogen triggering, yung BPA. No? BPA. Saan makikita ang BPA? Ito yung mga nasa bote. ng mga tubig natin. No? Naglilits yan doon. Kaya nga sabi nila, pag yung bote, nainitan yan, huwag mo lang inumin yan kasi tumataas yung chemical. Especially when you left a bottled water in the car, tas mainit na siya at lumamig, yung chemical, no, yung inner lining doon ang coat na chemical is BPA yun eh. It can trigger cancer, especially for women sa pelvic area. Some time ago, dyan sa Vietnam War, where the US soldier were being brought mga canned drinks, no? Tapos iniinitan sa araw. And then they found out that when those people, when they come home, there are so many problems with their health, even to the extent of neural problem, no? And so, I think, let's go over sa kanya, susunod text. 0916-736-1553. Would you recommend pap smear test? Kailan po dapat magpa-pap smear ang isang babae, and how frequent po dapat? Ako, I advise, no, I recommend sa lahat ng kababaihan, no. Once you start, sabi nga nila, especially kung maging sexually active na kayo, no, kasi mga kabataan ngayon, no, kabataan ng bata ngayon, sexually active na. So, yun na yung term na ginagamit nila. Na, kasi, even mga 20 years old na ngayon, no, dahil sa society natin, so they're sexually active. Dapat magkaroon na kayo ng pap smear examination, no. Kasi nga, yung transmission ng papilloma virus, no, will put you to a high risk, no. So, paano smear? Yung mga nag-menopause, no, hindi po ibig sabihin pag nag-menopause na po kayo, hindi na po kayo magpa-pap smear. Hindi po yan, no? Kasi nga po, high risk pa rin po kayo mag-develop ng cervical cancer. Especially yung mga kababaihan na menopause na, pero medyo may kalakihan po kayo. Bakit? Kasi ang estrogen nyo still nandoon sa fat cells. No? So, harmful estrogen. So, meron pa rin po kayong trigger na pwede yung cervical, magkaroon ng cervical cancer, no? So, how do you do that? So, at least once a year po siguro maganda na. Pero kung may findings dun sa cervical smear nyo, dun sa paglabas ng report, mayroong mga cervicitis o may mga konting ibang term doon na hindi nyo maintindihan, metaplasia, dysplasia, siguro I suggest you do it twice a year, no? Very safe naman po kasi ang cervical cancer, no? Kasi wala naman po ipinapasok diyan, bulak lang, no? Then papahiran lang yung cervix nyo, yung kwelyo, and then ilalagay yan sa slide, and then i-examine na po yan sa laboratory. So it's one of the safest, one of the cheapest, and one of the cost-effective na prevention for cervical cancer. There are many more mga pag-usapan, and yung mga nag-text, we will now forward it to Dr. Roger. Siya na magsasagot sa inyo. At si Dr. Roger, kung nandito kayo sa Manila, you can visit him sa kanyang Clinica Biologica sa Cubao. Dr. Roger, ang kanyang Yahoo email is drrogersalindong@yahoo.com. Ang mobile number is 0917-890-5967. Ang telephone number niya ay
0917-439-6721. So, give him a call, pay him a visit, no? And ask more questions from him. And I think it's time for us to say, for the meantime, bye-bye. And we'll come back again. Napakaraming May mga seminar ako. napakaraming magagandang topics, no? And Dr. Roger would like to say something before you Yes, please. Kung may time po kayo on the 27, September 27, 3 o'clock, may seminar po kami, cancer, no? Cancer update, cancer is curable now. So kung meron po kayong time, pasyal po kayo sa clinic namin. Tawag na lang po kayo dun sa number for more details, no? Libre po yon, wala po siyang bayad. It's abukasiya po namin yon na para mas ma-eduka ang ating mga kababayan po. Maraming pong salamat. Maraming salamat, Dr. Roger. Mick, salamat. And we'll see you soon for our next Usapang Kalusugan. Next week, that means next week dito sa Channel 8 sa GNN. God bless.